Magandang tanghali ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog, maaga tayo. Ito yung yata pinakamaaga kong vlog ngayon mga friend. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang po tayo ng ano dito, reaksyon sa kay Idol Christian na naman, no? Madali lang ho siguro to, baka makaisa pa ako mamaya eh. Tulfo Dynasty candidates pinapadisqualify sa May election. Ito ang pamagat nito eh. At meron po itong 15 hours ago lang ho ito. Meron ho itong 33,000 views. Basta packers. Talagang marami hong views yan. Kaya sana magising naman na ho. Comelec! Wala na ho yata. Pakinggan natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ikalawa sa ating pong triple header ngayong gabi, and we're doing this live. Ngayon po ay February 19, 2025. Welcome po muli dito sa ating Facts First podcast. Sana po napanood niyo po yung first part natin kanina, kung saan ang kausap po natin ay si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Patungkol po rin sa kanyang face-off with the Congressman Marcoleta sa congressional hearing kahapon. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito po sa ating second part ay yung issue ng political dynasties. Dahil alam niyo po, sangkatutak po yung mga political dynasties na tumatakbo na naman sa May 12, 2025 Sangkatutak talaga. elections. At kamakailan, meron po nag-file ng disqualification petition dyan po sa Commission on Elections laban po dito sa magkapatid na mga Tulfo at kanila pang mga kaanak na sabay-sabay tumatakbo sa iba't ibang mga posisyon dito po sa May 2025 elections. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. At ang guest po natin ay isa pong scholar, isang academic, isang dating dekano dyan po sa De La Salle University na matagal na po nagsasaliksik patungkol po dito sa issue ng political dynasties. Scholar ho Scholar tong guest ni Idol Christian. At saka matagal na raw nagsasaliksik tungkol dito sa dynasty na to. To welcome to our program si Dean Julio Tihanki. Magandang gabi, Dean, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Hey Christian, good evening. Okay, diretsuhin na natin. May nag-file ng disqualification petition against the Tulfos na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa 2025 elections. Yes. Sa tingin nyo, meron bang patutunguhan itong disqualification petition na ito? Okay, so this is Talaga si Idol Christian pag nagtanong, sibat no? Tingnan mo yung sagot nito si Dean. another test case, no, dun sa matagal nang pinag-uusapan na anti-dynasty provision ng ating 1987 Constitution. In fact, Ang tanong sa'yo din, kung may patutunguhan itong petisyon na to, itong disqualification kay Tulfo, ang sagot niya, ewan ko, layo eh. Sige. Christian, ito na ang pangatlong test case na matatawag natin. Ang unang-una kung maalala natin ay nung 2024 pa lamang, may grupo ng mga abogado na pinangungunahan ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Rico Domingo na naghain na ng petisyon sa Supreme Court na asking the Supreme Court to compel Congress to pass the enabling law na dapat kailangan ipasa nila, dahil yun ang interpretasyon sa Constitution dun sa provision na anti-political dynasty as provided by law. Yung pangalawang petition naman, ito lang January 2025, yung Civil Society Organization Coalition ng mga obispo at mga retired generals, yung alyansa na nagkakaisang mamamayan, yung anim, na nagpetisyon, pinangungunahan ng abogadong Attorney Alex Lacson. Sa kanila naman, ang kanilang petisyon asking the Supreme Court to give a definite definition of what political dynasty is. Kasi meron daw na 4 na example ng political dynasty na hindi mo na kailangan i-interpret. Alam mo na political dynasty. And then the latest, itong petition ng isang Virgilio Garcia na dating Judge Advocate General, dating kasapi ng Armed Forces of the Philippines, na ngayon ay tumatakbo kalaban nung anak yata ni Senator Raffy Tulfo sa Quezon City.
So, ito naman sa COMELEC, no? Sa COMELEC yung petition niya, no? Kaya nagpetisyon yung Jago dahil tumatakbo rin pala siya sa kongresista. Kalaban yung anak ni Rapi Tulfo, no? Pinapadisqualify niya nga, di ba? No? At ang sinasite naman ni Virgilio Garcia dito, yung record ng Constitutional Commission, no, noong 1986, no, na sinasabi ng isang matinding miyembro ng commission na yon, no, si Law Professor Jose Noliedo, na established na yung principle ng political dynasty. Yung may be defined by law, ang ibig lang sabihin yun, kailangan i-define ng Kongreso ministerially kung anong klase yan. First degree, second degree, affinity, consanguinity, basically kung anong klaseng dynasty. Pero in effect, Ang haba naman ng sagot mo, Mr. Dean. Ang tanong lang sa'yo kung may patutunguhan yung petisyon para ma-disqualify itong si Tulfo. Ang haba na ng sagot eh. Natin, baka meron. effect, enforceable na dapat yung anti-political dynasty provision. No? So yan ang malaking issue ngayon dahil nga we exist in a presidential form of government in which there are checks and balances and there are three co-equal branches. No? So can the Supreme Court actually compel Congress to pass a provision that has been lying there, almost dying there for more than 38 years already. Almost more than... Ang takin mo yun. Tama na. Tatanong na sa'yo kung may patutunguhan. Layo na. Yung ano raw natutulog daw yung almost 38 years na yung anti-dynasty law na wala naman nangyayari. Ha? Ang tanong na sa kanya kung may patutunguhan yung petisyon itong si Garcia ba itong Jago na na para ma-disqualify yung mga Tulfo dahil dynasty daw. No. Alam nyo mga friend, masakit hindi ho tayo nagagaling-galingan. Si din na nga nagsasabi, 38 years na, wala pa nangyayari dyan sa putris na anti-dynasty law na yan eh. Hindi lang pinaan ng Kongreso. Anong dynasty? Wala na yan. Hindi ho kaya. 38 years, tapos ngayon magpapail ka ng kaso. Gusto pa di-disqualify mo kasi dynasty? Wala yan. Duterte nga Duterte di ba? Ang gusto pa nga mangyari ni Panelo tatakbo si Sara sa 2028 bilang presidente, ang tatay niya raw ang vice president niya. Congressman yung pulong, senador, kung sino-sino, putik yan, yan? Tapos ngayon, magpapail kayo, hindi ko biyano si Tulfo tapos ngayon, papailan nyo si Tulfo, mag-aasa kayo na mananalo kayo sa petisyon nyo dahil dynasty. Wala yan. Milagro. Bakit? Sibakin ninyo yung si Tulfo lang dynasty, daming dynasty. Nagkaroon pa ng sinasabing term. Pag 3 term ka na, hindi ka na pwede tumakbo. Sabi, di ba? Di ang gagawin naman. Kagaya si Duterte, 3 term na ako, hindi ako pwede tumakbo mayor. Sara, ikaw naman tumakbo. Nanginang yan. Ikaw mayor, ako naman busy. Hindi na ako pwede tumakbo mayor Kaya busy mayor, pwede pa ako tumakbo. Puta yan. Anong klase? Dynasty siya. Anong petition mo si Tulfo dynasty? Wala yan. Ngayon, sa mga tuwid, kung tutuloy itong impeachment na ito si Sara Duterte, 3 Tulfo ang nakarobe. Mga judge sila ngayon. nakarobe sila mga judge sila ngayon. Judge. Dati sila, tawag daw? Mga reporter sila ngayon, judge na sila. Si Kimo naman, 3 Tulfo. Kasi lintik ang survey
Ayon kay Libayan, yung survey naman, basta magaling ka magbayad, number 1 ka talaga. Nanginang survey yan. Kung sakasakali mga friend, no? Nanginang yan. Kung totoo, kung magpapalit ng Senado, at aabutin nga itong mga bagong elect na senador, itong impeachment case na ito si Sara Duterte, kung hindi kasi nagpapail si Sara Duterte na hinto na yung impeachment na yan eh. Punta na sa Supreme Court eh. Doon na siya tumakbo eh. Para illegal daw yung ginawa ng Kongreso o whatsoever na kung ano pinagsasabi doon sa Supreme Court. Nagsumbong eh. Nang yan. Nakakatuwa po talaga yung pinaglagay sa akin ni Lord. Oo. Diyos ko. Ano kayo, hilo? Tulpo, 3 sa Senado. 3 tulpo. Si Bumtarat-tarat, pumapasok. Si Bato, si Bongo, 7 na sila. Si Lito Lapid, 8. Huwag kayo kakasiguro kay Ipe. Epektibo yan. Paano mo i-impeach? Paano mo magigilty si Sara Duterte? Sige. Kung magiging judge nga yung mga yan. 3 tulpo. Si Bongo. Si Bato. Lito Lapid. Iba isa. Si Bumtarat-tarat. Sino yung mga yan? Nakarobe yan, judge. Si Manny Pacquiao. Papasok din niya si Pacquiao. Tsura na Senado. Panginoon. God save the Senate. Yan ang dynasty na yan. Kumbaga ho sa cancer yan. Stage 7 na po yan. Wala na hong kagalingan yan. Sinabi na nga ni Tiangki, 38 years na raw yan. Tintik na. Wala nang pag-asa yan. Wala nang pag-asa yan. Not unless, yun nga, sabi ko, diba? Kaya maganda ho, para sa akin, kung talagang nagamit lang na maayos ni Apo Lakay, ni Marcos Sr., yung kanyang martial law, wala na ho yung Senado, walang Kongreso, walang eleksyon. Ang laki ng tipid. 20 taong na patakbo ni Marcos Sr. ang Pilipinas. Ang eleksyon ng panahon ng Marcos, plebisito. Gagawa si Marcos ng batas. Tao ang aano. Yes or no? Gusto niyo ba itong batas na to? Yes or no? Siyempre mananalo yes. Batas na ngayon to. Ganun kasimple. Wala eh. Ngayon, putik yan. Panginoon. Eleksyon pa lang, bilyon na ang ginagastos. Kagaya yung papalitan ni kayo yung mga balota dahil ganito, ganun, ganyan. Putik yan. Pag hindi ka ba naman... Ang tanong lang ni Idol Christian Isguera, kung para sa iyo din may patutunguhan kaya itong petisyon na ma-disqualify yung tulpo dahil anti-dynasty. Ang sagot, meron meron patutunguhan. Ang sagot ng haba eh. Di ba ang haba? Wala pa rin yung sagot. Kung wala o meron. Apo. Dito tayo kay Kibuloy. VIP treatment kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito, 11 hours ago at may 24,000 views. Video message si Apollo Kibuloy habang nakakulong. Binatikos dahil sa umano'y VIP treatment. Kibuloy tuloy. Sa paggawa ng video message habang siya ay nakakulong. Pinagpapaliwanag ng Kote ang kampo ni Kibuloy dahil hindi raw dumaan sa kanila ang nasabing video. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Putong tibay mo naman, Kibs.
Hindi dumaan sa korte, nakapag ano ka, puta, malaking pera yan. Ha? Ba't nakapangampanya ka, naka-video ka pa, ha? Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ito ang bahagi ng video message ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta sa Tama na. Puta na, marinig ko lang yung boses itong hype na to, itong nakakatayo balahibo eh. Ha? Diyos Ama, kung ano-ano pagsasabihin itong ulol na to, sa totoo, baliw ho yan eh. Appointed sa... Tapos tatakbo ka senador, hindi ka gunggong. No? Puta. Hindi ho tayo nag-ano eh, pero katoliko po tayo. Puta na, appointed sa... Ang kaso nito, rape. Tsaka kung ano-anong kaso nito eh. Nobel recommended nga to eh. Ha? Ngayon, nangangampanya online, pinapayagan ninyo. Okay, ba't hindi nga babatikusin itong bugok na to? Oh, ilang beses na ito lumabas eh. O, ito mo pigsasabi oh. pagtitipon ng KOJC sa Inari Sports Arena noong February 9. Naipost na din ang video sa Facebook page ng SMNI. Video message lang ang ipinadala ng pastor na tumatakbo rin sa pagkasenador sa bilang Pilipino 2025. Nakakulong si Kibuloy na nakaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang nasabing kaso. Kinwestiyon naman ng ilang grupo ang video message ni Kibuloy. Ayon sa grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto, ipinagbabawal sa kustodiya ng BJMP ang paggamit ng kamera, cellphone o anumang video equipment. Malinaw raw na VIP ang trato sa pastor sa loob ng kulungan. Ang video rin ang rason ng isang court order mula sa Pasig RTC. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy sa loob ng 5 araw kung bakit naglabas ng video ng walang pahintulot at hindi nila napipreview. Paliwanag ng kampo ng pastor, nagkaroon ng miscommunication. My last instruction was not to air it because there is no court approval yet. I think meron isang staff dun sa... Tama na yan. Malaking pera ang ginastos nyo dyan, kaya na ano yan. Tsaka talagang VIP, ba mga friend? Eto na naman tayo, putik yan. Nobel recommended, oh. Tapos, alam mo mga friend, dapat talaga si Bongbong, ano ba ano to, bilang Chief of all Armed Forces of the Philippines. Ha? Ikaw na nga nagsabi, His Excellency, na itong mga kalaban mo sa politika, itong mga slate nitong si Digong, pinabili halos, parang pinabili lang na suka, nakakuha na COC, Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, yung COMELEC, parang inutil sa pagsusala ng mga kandidato. Yun ang ibig sabihin ni His Excellency. Kaya ngayon, yung pinabili na suka, anak ng puta na, yun ang ginagamit ngayon na sila raw hindi raw sila pinabili lang na suka dahil sabi niya isa, yan, abogado yan. Ayun, abogado, yun. Tapos sasabihin mo, Marcos, na pinabili suka. Mga ganun-ganun nga, biyayan yun. O, diba? O. Eto, hindi lang pinabili na suka, eto, His Excellency. Nakakulong to, si Kibulog. Oo. At ito, hindi basta-basta preso to, ha? Mga friend. Itong preso na to, marami, bago ito nadakip, marami to. Nagpatawag pa si Bato ng hearing para doon sa Davao para tigilin na ni Torre ang paghahanap dito dahil naiistorbo yung mga estudyante doon sa Kingdom dahil wala naman ikado si Kibulog, pinipilit mo Torre na nandoon. Ba't hindi mo patigilan yung pag-ano kay Kibuloy? Wala si Kibuloy. Di ba? Tangin na. Pero sabi ni General Torre, hindi. Yan ang ano sa akin na nandiyan siya. Hindi kami aalis diyan. Pinaalis na nila Sara Duterte, di ba? Sabi nga ni Sara Duterte, wala diyan, nasa langit na ika si Kibulog, di ba? Oh. At saka magtakin mo, ha, mga friend.
Milyon-milyon ang ginastos para mahuli itong baliw nito. Kung hindi lang talaga nagbigay ng si General Torre na assault na talaga eh. Pag di ka lumabas, binibigyan ka na ng 24 hours. Pag di ka lumitaw dyan, talagang, ingatan nyo lang na may ma-aksidenteng bata. Talagang bibirahin na eh. 4,000 na mahigit. Puta, mantakin mo 4,000. Ang dumakip dito sa gago na to. 16 na araw yata ron yung mga kapulisan. Nabuusan pa ng ihi, mayroon pang mga nasaktan. Namura pa sila ng todo. Nakapagpatawag pa ng hearing doon sa Davao para palayasin na sila Tory doon dahil wala naman daw doon kung ano-ano, di ba? Tapos eto, anak ng putang ina talaga. Ano ba meron? Tayo ba ay nanonood talaga ng pelikula na walang ending? Kumbaga sa sila-sila rin pala. Niloloko lang tayo. Wala nangyayari. Nadakip nga to si Kibulog. Nakakatakbo pa. At nakakapangampanya ha. Video, naka-video, gago. At kung ano sinasabi pinagin na naman ng ama. Ulitin ko yung gago. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ito ang bahagi ng video Utangin na siya. Tipo, utangin na. Kaya sabi, bilang mga anak ng Diyos, may kaya sabi nitong gago na to. Nobel recommend. Eto mga friend Comelec naman. Ang katwiran nyo lang, hindi pa siya nakukumbik. Kaya payagan ninyo siya tumakbo. At lahat na ng mga mga kumakandidato na may kaso, ang katwiran ninyo hindi nakukumbik. Kaya nakakulong na nga Nobel pa. Tanong, paano kung nanalo to? At ngayon nakumbik? Paano yan? Anong gagawin nyo ngayon? Comelec. Nanalo Hindi malayong manalo itong bugok na to dahil maraming ang natanga to na naniniwala na siya ay appointed son. Ang daming samantala si Toto Kausing. Wala namang kaso. Ninusis candidate nyo, hindi nyo pinatakbo senador. Eto, si Raulo, pinatakbo nyo. Taki mo, ang laki na sira niyan. Taki mo, siya raw nagpapahinto ng lindol. Dadaan daw yung kaluluwa ng tao sa kanya bago makarating sa kalangitan. Meron daw siya mansion doon. I own the earth, sabi niyan. Tanginang yan, baliw yan. Maliwanag na baliw. Na pinaniniwalaan ng mga baliw din. Di ba? Hindi ko tayo puta. Kung makakausap po ito na psychiatrist, talagang walang ibang masasabi psychiatrist kundi may sira sa ulo to Ang kaso nito, qualified human trafficking, Nobel. Tapos, kaya hinihingi ngayon nung mga abogado niya na makapag-bail. Kasi nga, the evidence of guilt daw is weak. Para makapangampanya raw itong Hindi ito na-aresto Ito ay nahuli. Hindi ito sumuko, lumaban sa gobyerno. Marami nasaktang pulis. Binuhusan pa ng mabaho, pinagmumura pa yung mga pulis. Lahat pinayagan ng Comelec makatakbo. Malapit na pala tayo. Magkukulab na naman tayo, mga friend. Yan lang topic natin ngayon. Yung dynasty na yan, yun pinahil na kaso kay Tulfo. Daw yan. Di-disqualify? Dahil dynasty? Wala ko yan. Wala ko yan. Tinatanong nga yung din ni Idol Christian Isguere. May patutunguhan ba ito? Ang sagot layo na 38 years na pinag-aaralan daw. Wala ko yan. Yan. Katatawa, ewan ko kung ano nangyayari ng mga friend. Ang intindihin niyo, sampahan yung kaso, yung Sara Duterte, plunder. Oo.
yun ang maliwanag eh. Eh yung impeachment matagal eh. Ang daming kuskus balungos. Pailan nyo na muna ang blunder. No, wala namang immunity from suit eh, di ba? Yun ang pinakamalinaw eh. Nakaso eh, plunder. Oh. Eh kung Nobel recommended din yan. O de, para malaman na natin kung ano sinasabi ni Sara Duterte na God save the Philippines. Pag pinailan ng plunder yan, walang kalusot-lusot yan eh. Paano niya padiliwanag yung 612.5 million na nawawala na hindi maipaliwanag? Nagkakandahima-himatay na yung mga tauhan ni Sara Duterte doon. Oh, di ba? Yan lang yan eh. Ewan ko. Oh. Yung disbarment case na isasampa na ni Gadon dyan kay Sara Duterte, talagang dapat naman madisbar. Yung mag-ama, wala din. Diba? Wala din. At ayon sa balita, isa yung tatay niya, sa tatay yung abogado ni Sara Duterte dito sa Supreme Court para ipahinto na itong impeachment na to. Magkulab na tayo. Nako. Kung minsan matatanong mo sarili mo talaga mga friend. Ano ba ang purpose mo, Comelec? Anong silbi mo? Di ba dapat salain mo yung mga aplikante na mga nag-a-apply na sa mga matataas na posisyon, senador. Dapat ikaw ang sumasala niyan eh. Bago mo bigyan ng COC, dapat, tama sabi. Sinasabi nila, magpa-drug test muna ang isang aplikante at magpa-euro test. Yung psychology, yung para sa magpa-psychiatric test. Bago mo bigyan ng COC, para ka tama sabi ni His Excellency. Pinabili na lang suka, nakakakuha pa ng COC sa inyo eh. Magkulab na tayo ko. Sakit sa ulo. Ay, nako Lord. Pag ganyan klase Comelec, wala ho. Sa susunod dyan, baka mamaya si Sherry, yung mga alalay ni Tulfo, congressman na rin yan. Pwede na tumakbo lang. Lakas ng Tulfo, kantakin mo. Magiging 3 senador, Tulfo, lahat-lahat. Tapos may congressman. Yung asawa, congressman. Pucha, ang dami. 5 na yata sila, 6, di ba? Sabi naman ni Rapi, kung ayaw di huwag nyo iboto. Diba? Kung ayaw sa inyo ganyan. Huwag nyo iboto yung mga batid ko. Kung karapat dapat sila, di iboto nyo. Mga ganun lang yun, kasimple, diba? Kalat ni Baya, shout out. Taragis. Joey Tobilea, shout out. Hi, Racy. Sino ba Racy kalat ni? Chicks ba yan? Ano to? Mira Sweet. Ano to? Mira Sweet Ayauri. Welcome to the club. Mira Sweet Ayauri Mag-resign na lang siya, walang kwenta. SP, magtrabaho kayo. Patalsikin nyo na yan si Escudero, no vote. Galit siya kay Escudero. Jab Alvaro, shout out Good evening Sir Rox. Sabi nga ni Sentry, lumalaro yan si Escudero dahil alam niya, tagilid siya. Kung i-boycott siya ng mga DD shit, ng mga senador, ayaw mawala sa poder. Self-interest din ang priority. Ganun. Sinabi ba ni Sentry yun? Mary Grace Santos, shout out Good evening po. Ang daming ikukumpara si Jesus Christ pa. Blasphemous yan, cheese. Alang connect, si Jesus po ba ay nagnakaw ng confidential fund? Paano naging santa si Sara? Sana si Barabas na lang kinumpara mo. Dahil lang sa clamor napunta ang comparison kay Jesus. Totoo nga di ba? Ang layo di ba? Ewan ko. May ano ba yan? Naapektuhan ba kayo ng mga virus, ng Tanganisim virus, Mary Grace Santos ulit. Inaantay ko lang po si Atty. Luke mag-react sa comparison ni Cheese kay Sara at
si Jesus. Malamang, nakakarimarim at nakakagimbal. Baka mamaya may bago na naman na sumpa darating sa Pinas. Totoo yan, Mary Grace ha. Raul Istengo Jr., shout out. Walang kwenta yan. Yung Senate President walang kwenta yung Senate President natin. Ngayon nakikita na yung side niya. O, di ba? Tsaka si Cheese parang pa-cute, no? Parang pa-cute siya, no? Ayan, pabebe, mga ganon. Susan de la Cruz, shout out. Good evening, Karox. May tumawag ko sa akin eh. Na-post ko po siya. Patuloy natin. Good evening, Karox. Susan de la Cruz ulit. It only shows one thing. Desperado na si Cheese dahil di niya masagot mga tanong. Imagine, ikumpara niya sa ating Panginoon, sobrang nakakalungkot. Yung haba niya, kung ano yan? Ba't nagkaganyan na yan, ano? Oo, Chupisa Bunaaw. Shout out. Di kaya malaki-laking, ano yan? No, kaya alas ni hawak ni may mga ano yan, hindi magkakaganyan yan ng ganun-ganun lang eh, di ba? Chupisa Bunaaw. May napanood nga po ako sa vlogger na may nagbiro na isang guro na magbibigay daw ng 50 million. Ano pa na kung sino raw ang makakapatay kay Duterte. Tapos nahuli yung nagbirong guro. Todo hingi na sorry pero walang nangyari. Tinuluyan pa rin kinasuhan. Kasi mahirap lang pero pag mapera ay okay lang. Asan na ang hustisya? Walang hustisya sa mahirap eh. Ito. Jokiano, shout out. Senate President yan, kupal. Huwag mong gamitin ng Diyos. Makarma ka sana. Galit si Jokiano. Jokiano naman, kupal ka, lumayas ka dyan. Jesus Cudero naman. Marami nang tumingin doon sa salitang forthwith. At napakarami ng diksyonaryo. Kailangan madaliin yan. Ibig sabihin nga, forthwith. Iniiba mo naman yata yung meaning ng forthwith. Galit na tuloy si Secretary Llamas eh, Achis. Chupisa Bunaaw ito. Ay nako, namimili rin lang pala ng sa tingin niya kakayanin sana. Tinanong mo si Atty. Claire para makita mo kung paano kailang paso. Wala, hindi nila kaya yun. Atty. Claire, hindi nila kaya yun. Nagbablog si Atty. Claire dokumentado eh. Oh, di ba? Pero sinasama ko sa dasal ko totoo. Oh. Sayang. Sayang. Edmundo Cheng. Halatang halata na shout out Edmundo Cheng ha. Halatang halata na si Cheese na nalagyan na ng mga Duterte o gusto lang magpasikat at makilala. Gago talaga. Ang layo ng pagkukumpara niya kay Jesus. Kay magnanakaw si Sara, tanga ka na at bobo Cheese. Napakayabang, buknok, animal. Itulog. Mundo Cheng ulit oh. Dapat lang isama si Cheese sa team. Nakakasuka. Gusto lang makilala, ikukumpara pa si Jesus sa isang kriminal. Kung ganon siya, si Judas dahil maaring may pera din na involved. Mundo ulit. Mga tanga at mga bobo lang ang naniniwala sa nakaraang eleksyon na nanalo ay si Bongbong at si Sara. Yan ang isang malaking dayaan at alam ng taong bayan. Wala eh. Chupista Bunaaw ulit. Good night po kuya at sa mga ka-warriors. Good night, Chupista. Mundo Cheng ulit. Kung ganito ang isang mambabatas sa katulad ni Cheese, isa siya sa bulok na mambabatas ng bayan na walang maaasahan ang bayan. Ka-level lang pala siya ni Bato. Si Cheese Cudero, dapat umano si Cheese Cudero, si Coco Pimentel nakakausap na siya umayos ka diba? Siya pero anyway, kung malaki naman ang halagang may hawak na alas naman ng ganyan yan. Ewan, putik yan. Pag nadikit ka kay Duterte, gano'n nangyayari sa'yo. Ha? Mundo Cheng. Kung ganito ang isang mambabatas sa katulad ni Cheese, isa siya sa bulok ng mambabatas. Ay, napasa ko na to. Mundo Cheng ulit. Oy, Cheese,
hindi ka bagay sa Senado bilang Senate President dahil may nana ang utak mo bugok. May tulo talaga ang mundo. Mundo na naman. Paano naman yung kasong plunder? May lusot pa ba si Sarang Dorobo? O, yun nga sinasabi ko eh. Kasampahan muna ng kaso, saka na impeachment. Diba? Tal, maraming kuskus balungos eh, puta eh. Yung plunder, ibig sabihin, hindi kaya. Yun ang buta talaga. Nagkakabukuhan na nga kung ano nangyayari rin sa gobyerno ni Marcos eh. Totoo lang. Elizabeth Militon, welcome to the club. Si Jesus Christ, bumubuhay ng patay, hindi yung buhay, pinapatay. Welcome to the club, Elizabeth Militon. Federico Mandak, shout out. Sa caption pa lang, ay nasusukan na ako. Talagang nagpakatuta na din yata siya sa mga Duterte. Hindi na yun maipagkakaila kasi kung interesado siya na matuloy ang impeachment, ay may paraan naman. Siya na yata ang nagmamanipula para hindi na ma-impeach si Sara. Masyado siyang mayabang at paimportante. Huwag nating asahan si Cheese. Supreme Court na lang siguro ang pag-asa. Matuloy agad ang impeachment na yan. Dinadaan lang ni Cheese sa mga bukadura. Mga bukadura niyang mabulaklak na walang kwenta. Baka naman may iba silang inaantay kasama yung mga katropa. PBBM, aregluhin mo na ito. Tapos palitan mo na si SP, mukhang na-scam ka yata. Na-scam ka na yata, sabi niya. Marilo Pabianak, shout out Inalis si Subiri, ipinalit si Cheese, pero iisa rin ng color. Saklap po tay. Kakaiba, mga naihahalal ng bayan, puro dispalinghado, mga takbo ng isip. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Marilo Pabian ulit. Tayo si Erwin Garcia. Erwin Garcia po, troll din. Milagros. Laksamana, welcome to the club. Hindi dapat kinumpara si Jesus kay Sara. Si Jesus ipinako sa krus. Sa kasalanan ng tao. Si Sara, yun yung magnanakaw. Si Sara, yun yung magnanakaw nasa tabi ni Jesus. Si Barabas yun. Si Barabas at saka si Estas. Renato. Wala nang apelyido to. Renato lang. Welcome to the club. Gago at bugo ka, cheese ka. Anong clamor ang pinagsasabi mo? 40% ng mga mamayan ay gustong matanggal si Sarang Ganid sa pagiging BP. Grabe ang mga pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi ka ba nagdududa kung paano siya maglustay? Ungas ka ba? Imagine 125 million ay ginasta ng hayop na si Sarang Ganid. Ang 125 million sa loob lang ng 11 days. At sa DepEd ay higit sa kalahating bilyong piso na walang nagawa. Marilo Pabian ulit to. Nakakilabot si Cheese. Wala na sa katinuan. Bakit isali pangalan ni Jesus sa usaping pagnanakaw? Kung haba dito kay Cheese. Milagros Laksamana ulit to. Si Jesus, anak ng Diyos. Si Sara, anak ng Diablo. Bakit nga ba naisip ni Jesus Escudero si Jesus ang nanahimik ang Panginoong Jesus ay naikumpara mo dyan? Elizabeth Militon ulit to. Huwag niyang ikumpara si Jesus, si Jesus Christ sa makasalanan. Yun nga eh. Milagros Laksamana ulit. Si Jesus ay banal. Si Sara karumal-dumal. Ang dami na mga nakapasok na din sa atin, welcome to the club talaga, Federico Mandak, sabi niya. Talagang numbers game naman ang impeachment. At liyamado si Sara na hindi mag-guilty. Pero at least, sana ginawa ni Cheese yung dapat na sinimulan. Hindi yung dahil sa'yo parang madidiskaril pa yata. Nakukulayan
nakukulayan katuloy. At saka anong nakain mo at si Jesus Christ mo pa ikinumpara si Sarah. Ay, siya daw ang presidente ng impyerno. Hindi ka ba kinikilabutan doon? Ewan ko dito kay Chis Escudero, no? Pero ako matagal na ako walang bilib dyan, sa totoo lang. Oh. Maboka lang din, Parang si Garcia lang din. Oo. Milagros Laksamana ulit, Speedy sa salita, ang bagal sa gawa, Mr. Speedy Bagal. Federico Mandak ulit, Harox, tanong ko lang, ilang party list ba ang dapat iboto? Sabi kasi isa lang daw. Oo nga, isa lang. Di bunyog lang tayo. Diba? Milagros Laksamana ulit, Maka-Alice Go nga yan, Sa interview sa kanya noon, tanggol kay Alice. Ganun ba yun? Milagros Laksamana ulit, Robin Ipe, Cayetano Bongo Bato, Cayetano Villar Estrada, Villanueva, Lapid, Revilla, mga DDS, yan. Erwin Tulfo pa. Milagros ulit. Sabi ni Chis, di daw totoo ang banta. Kung may banta naman daw, hindi daw siya kasama. Patay tayo yan. Alam niyang libre siyang arod sa senador, ba? Shirley J. Serralero. Grabe, nakukuha pa tumawa ni Chis na to. Namumuro ka na sa taong bayan, Escudero. Shirley J. Serralero. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, siguro si Pimentel at si Ontiveros lang ang pabor na ma-impeach si Pusit. Kaya wag na tayong magka-interes na matuloy ang impeachment ni Pusit kasi wala akong nakikitang magiging successful sa Senado. Malay natin, kuya, baka binayaran na sila ng mga dutae. Hindi malayo, Erlinda. Your guest is as good as mine. Tsaka yan, kung sasakali magkakabayaran, 8 lang ang kailangan na para not guilty na Sara, di ba? Si Bato, alam nga naman babayaran si Bato. Si Bongo, alam nga naman babayaran si Bongo. Si Kimo, alam nga naman babayaran si Kimo. Di ba? Di 5 na lang hahanapin. Di ba? Kaya na yun. Maski tag sa 50 milyones yun, barya lang kay Digong yun. Sa dami ba naman, putik? 50 milyon, wala. Yung ano lang ni Pulong, 51 billion ba? Yung confidential fund, Tsaka, ilan yun? 50 million, ilan ba yun? 612 million yung nawawala kay Sara Duterte, di ba? Puro napunta kay Lano na. Mary Grace Piatos, ay nako. Bongbong. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all the warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless and stay safe and healthy. Hoy, Escudero, kung hindi ka ba naman ungas, bakit isinali mo pa Panginoong Hesus? Ulul ka na ba? Si Sara Butangera, Tambalustay, anak ni Dutae sa Diablo. At halimaw ang Panginoong Hesus, At halimaw ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Ang layo, mukhang didishit ka na, di ba? Yun. Ramon Valencia, Bossing, nakakabilib si Commodore Tariela. Matapang sumagot, hindi nagpasintak kit Marcoleta. Sino naman si Marcoleta kay Commodore Tariela, putik. Baka kung wala lang sila dun, baka tinamaan siya dapat na ipatawag ni Marco Beta si BBM. Ang linaw naman na sinabi ni Commodore Tariela na si BBM ang nagsabi na ginaya niya lang at dapat na si Marcoleta ang maglabas ng video kung saan niya napanood ang sinabihan siya ni Commodore Tariela ng traidor. Talaga naman makatsaya na silang mga aso ni Digong D. Dahil puro sila tahimik, wala man lang nagko-comment mag-comment pag tinitira mga Coast Guard kahit may binanggang mga barko ay may naputulan ng daliri, wala man lang ni isang aso ang nagsalita. Kau naman, makakasalita ba yung aso? Tatahol man lang kamo, mga puta. Ramon Valencia ulit Bossing, lalong
nilang pinasikat si Atty. Claire. Kayang-kaya niyang sagutin kung ano man ang itatanong nila. Batang Tondo rin kalugar ko pa. Oy, oo, nabanggit ni Atty. Claire yun, taga-Tondo siya. Tsaka may mga salita si Atty. Claire na talagang mga bululupit din eh. Oo. Ay, nako. Sana hulog ka na ng Panginoon, Atty. Claire, to save the Philippines, ha? Sa totoo lang, naglalabasan sila eh. Oo. Sipin mo yung si Atty. Libayan, tsaka Atty. Claire Castro, bakit? Yung Atty. Libayan, nagmamakaawa na, naipatulpo siya. Pinapatulpo na nga kita, Atty. Libayan eh. Pag ginapanood ko si Atty. Libayan, talagang masayang-masaya ako, totoo. Oo. Totoo ho siya, mga boss. Totoo ho yan, maski si Atty. Claire, totoo mga pagsasabi yan. Dokumentado yan eh. Ba't hindi nyo patawag si Atty. Libayan sa Kongreso? Ha? Alaman nyo, inahanap nyo eh. Sakit to. Oscar Asoro, shout out. Dapat dyan, lahat ng nag-file ng impeachment, mag-people power. Mag-people power sa EDSA, wala tayong makakuha dyan sa ustisya. Nabi mo pa, Oscar. Dapat nga eh. Ted, shout out, Ted. Nasisiraan na rin si Escudero, nagkaroon eto na naman tong Ted na to. Nasisiraan na rin si Escudero, nagkaroon na din ng Duterte virus sa utak. Blasphemous pa. Biro mong ihambing si Sara kay Jesus para masabi niyang walang kasalanan si Sara at di dapat ma-impeach. Si Subiri pro Duterte. Mas masahol pa pala itong Escudero. Dapat ito ang klase ng mga taong ipinapako sa krus. Makapili. Magalit si Ted. Lisa Cruz, shout out. Kinumpara ni Cheese si Sara kay Kristo. Di siya kinilabutan, yung tawa mong ngiting hudas, yung opinion mo, lumayas ka na, arugante at bastos ka, patay. Ay, naulo ni Lisa Cruz. Lisa Cruz na naman, para sa akin, wala na sa hulog si Cheese. Kusa na lang siyang mag-resign, huwag siyang intindihin bumoto sa kanyang kasama dahil dismayado na sa asal mo. Dismayado na sa asal mo pang Pilato o pang Judas dahil tumatawa ka pa. Johnny Bigod, shout out ha. Gandang gabi, Karoke. Walang niya ito si Chis Escudero. Kinumpara pa si Sara kay Jesus Christ. Wala talagang halos malabo na sa Senadong matanggal o makumbik ito si Sara. Ngayon pa lang, nakikita ba nating maraming kakampi si Sara? Balok. Nakikita na nating maraming kakampi si Sara. Balok to talaga sistema ng batas sa atin. Only in the Philippines. Sinabi pa, Johnny. Buti nga ikaw, wala kaya ata dito eh. Kami, tangit na. Ay, naku. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Nakakadismaya talaga ito si Cheese. Pro Duterte data to. At parang dinidepensa pa niya ito si Sara. Nakakahiya ka, Cheese. Dapat impeach ka na dyan. Pareho si Sara. Pareho sila ni Sara. Patalsikin na yan sa Senado. Anong klaseng ang SP dyan? Sa Senado, may ulo. Elizabeth. Elizabeth ulit to. Bakit nga niya ikinumpara si Sara kay Jesus? Binabasos mo ang ating Panginoon o baka iba na din ang Panginoon nito? Baka nahawa na sa mga Duterte na lahing Satanas. Ay nako. Pinagtatawanan na tayo sa buong mundo sa mga pinagagawa ng mga ito. Kakahiya. Totoo yan, Elizabeth. Mundo Cheng ulit, Pre, kumusta na sa pamilya? Pre, kamusta pati pamilya? Itong si Cheese, Bicolano pa naman din. At ang alam ko, ang Bicolano ay isang rehilyosong tao. Hindi ba naman tarantadong Senate President na ito kinumpara si Poong Jesus sa isang pusakal na mamamatay tao na si Sara noon mayor pa siya sa Reyna ng magnanakaw sa bayan Reyna ng magnanakaw ng bayan.
Stupid ka, Cheese. Yung utak mo, maski sa talampakan ay wala. Lahat ng Katoliko galit sa'yo. No, di ba? Ito. Marlin Laguna, welcome to the club, ah. Wala na talaga. Wala talagang maaasahan sa mga politikong ito. Tapos yung ibang senador pala pahanting-hanting, pa-relax pa sila. Sarap buhay nyo, samantalang kaming mga dukha, patuloy na walang maasang pag-asa o pagtulong sa inyo. Makise, shout out. Good day po, Sir Rox. Angas, ang peg niyang si Chris na yan. Si Cheese na yan. I-compare pa niya si Shemenet kay Cristo, OMG. Diba? Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcatara, shout out sa inyo mga boss. Maaga ako mga friend. Sana makadalawang vlog ako. Kaso, baka hindi. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out Eman Scalonanak, shout out. Sabi ni Tia Delio, sorry po Sir Rox, pero dati po, kagalang-galang at kapita-pitagan po at tingin ko po dito kay Mr. Loverboy, una ating senador. Pero dahil sa kanya pong baluktot na paninindigan para po sana sa dapat at tamang aksyon at maipakita po sa taong bayan na talaga pong tayo ang kinikilalang tunay na boss at dapat pinagsisilbihan na ba Mr. Quezon. Hindi po sa Pogi Boys ang labanan dito, ano po? Kung ikaw po petik-petik at di mo po alam ang dapat mo pong gawin, ba sir, mahiya ka naman po sa taong bayan. Ano po? Kilabutan ka po sana sa mga pinagsakukuda mo na para ka ring si Shoke Disgrasya, Marco Beta. Ano po ang ipinagkaiba mo po sa kanila? Puro bla-bla. Talking nonsense. Dinadaan sa tulin ng bilis ng dila sa pagsasalita. Pero ampaw, walang kwenta. Hoy! Ito naman Tia Del. Mano ang ikaw lumayas-layas ka na dyan, pwesto mo. At bumaba ka na lang, hinduropot ka. Baka machinelas ko yung uso mo sa Damontres ka. Pare-pareho na talaga kayo. Kakapal na mga mukha nyo, mga buwisit, mga leche. Sayang ang pinapaswelo sa inyo, puro kayo pansariling interes, mga yawang buwisit. Kinam. Mahit ulo nila, Tia Dele. Mahit ulo. Reynaldo Gonzalez, shout out Bakit ganon ang Tricom? Ang issue fake news, tapos ang mga ginisa ni Marcoleta, si Atty. Enzo at Commodore Tarriela. Kaya si Marcoleta hindi pa kaya si Marcoleta hindi pa ginigisa, parang ampalaya na lukot-lukot na ang itsura. Totoo Jane Labay na, shout out. Sabi ko naman sa'yo, Sir Rox, ano naman to? Sabi ko naman sa'yo, Sir Rox, na yung galawan ni Keso, aka Cheese Whiz. Galawang digong. Jane ulit Sir Rox, hinihintay pa ni Keso sila bumtarat-tarat, epektibo at iba pang boboto ng no sa Senado. Kaya sa July 9 niya gustong i-proceed ang impeachment. Maya naman siya. Marami ang tumingin doon sa Chiscudero Yung forthwith kung ano ibig sabihin. Maski saan daw tignan ni Secretary Llamas kung ano meaning nun, iisa. Dalian. Urgent, kumbaga. Hindi ko ba Chiscudero? Urgent. 215. Mahigit na ang pumirma na kongresista para inimpeach na siya sa Kongreso. Super majority. Tapos biglang sasabihin mo isisihin mo pa sila, bakit? Ay nako, cheese.
Iiwan ka ni Heart Evangelista niya pag ganyan. Reynaldo Gonzalez ulit to. May pa t-shirt na kami ni Atty. Luke, compliment of Supermom C. Xerox. Oo, talaga ah. Ako, magpapa-imprenta lang ako sa sarili kong t-shirt. Di na ako hingi. Reynaldo Gonzalez ulit to. Isipin itong Erwin Tulfo, joke lang daw yung 15 senator na papatayin. Digong, lumabas na tunay na kulay tulupong. Reynaldo ulit oh. Inihahawig kay Bambo yan si Cheese. Malapit na siyang mabambo. Ay, ito si Pastor oh. Sabi ko na hindi ako pababayaan ni Pastor. Pastor Jun Lagon oh. Tinanong ko kasi, di ba, tungkol dito kay Panginoong Jesus kung paano siya sinintensya ni itong si Governor nga pala si Pilato no. Ito, sagot niya. Hello, Manong Roque. Tama po. Pero hindi sila tatlong hari. Ayan o. Huling hinarap si Jesus, huling hinarap ni Jesus, sila King Herod, paring Caiphas at Governor na si Pilato. Ang paring si Caiphas ang gustong magpahuli kay Jesus. Dinala siya kay Haring Herodes na lumait kay Jesus at pinabalik kay Pilato. Si Governor Pilato naman, dahil walang makitang mali kay Jesus, kaya niya inilabas si Barabas dahil ito ang kaugalian nila nung panahon na yon bago dumating ang Pasko o Passover Dahil sa mas gusto ng mga trolls si Barabas, hinatulan niya si Jesus ng paghampas, pero matindi ang clamor ng mga trolls and the rest was history. Diba? Yun. Pinapalo lang, diba? Diba? Pastor ulit, napanood ko din po yung live ni Bad kagabi. Nag-comment din po ako doon. Sabi ko, pikon si Cheese. Kahit mga nagtatanong lang sa mga reporters, pinapatulan niya. Masyado siyang defensive. Yung sariling desisyon lang niya ang alam niyang tama. Yun din ang nasa isip ko eh. Ayaw niyang tumanggap na mali siya, di ba, friend? Talagang ititigas niya na kasalanan ng Kongreso. Tapos ngayon kami, kaapurin niyo kami. Anong forfeit? Walang forfeit. Sa July na. Si friend yun ulit Paano pong masasabi ni Cheese na walang public clamor? Hindi niya po ata binilang kung ilang tao ang nasa likod ng 4 na impeachment complaint na na-file laban kay Sara. Bawat isang complaint ay may mga grupong nag-file nito na kumakatawan sa iba't ibang grupo. Iba pa yung sumusuporta at sumang-ayon sa mga complainant na ito. Isama na natin ang mga kinatawang na 215 na kongresista base sa February 5 signature. Di pa po ba matatawag na public clamor icon? Sa Mindanao lang 41 out of 60 congressman ang pabor na impeachment. Yung isa ay galing sa Davao region at home region pa ng mga Duterte. Hindi pa po ba public clamor yon? Ewan ko, Cheese. The voice of the people is the voice of God. Sana mapanood mo tong mga vlog ko, Cheese Escudero ka eh. Sheila Santos, shout out. Hoy, Escudero, huwag mong ikumpara kay Kristo. Kasi si Kristo hindi kawatan. Punyeta, bilisan mo. Ito ulo ni Sheila. Rodelia Alpilor, shout out. Ay, Sir Rox. Kakasawa sila, mga politika natin. Pero ganun pa man, sir. Maraming salamat po sa update nyo. Ingat po and God bless us all po. God bless Rodelia Alpilor. Shout out, John Dimango, my friend. May mission accomplished mga boss. Hanggang mamaya kung sakasakali, di ba? Sana makaisa pa ako, mga boss. Inabot na ng tema 1 oras, Tanghalian ako. Mag-aalauna na pala. Di pa ako makain. God bless mga boss.
Mag-comment po kayo tungkol dito sa ano to, Comelec ko talaga ang ano dito, tsaka yun nga. Comelec naman, gawin mo yung trabaho mo, suriin mo yung mga ano, tignan mo, nakakatsawa ka na ni His Excellency. Pati yung mukhang pinabili lang na suka, nakakakuha ng Certificate of Candidacy. Magandang hapon po mga boss. God bless.